3 yuan na mabilisang pagkain. 5 ulam at isang sabaw. 5 ulam at isang sabaw. Kapag nakakain ka, panalo ka na. 3 yuan na mabilisang pagkain. 5 ulam at isang sabaw. Totoo ba? Tara, tingnan natin. Kung hindi ka kakain, huwag kang nakaharang. Dito na ako kumakain ng kalahating buwan na. Kumukulo ang sikmura ko. Lin Xiao, dagdagan mo ako ng braised pork ngayon. Gumagaling na ang anak kong babae. Ito talaga ang gustong kainin niya. Sabaw, sige po, Tita Wang. Sabaw, dadagdagan ko po ng isang serving ng karne ang sabaw ninyo ngayon. Ako si Lin Xiao. Sa panlabas, isa lang akong maliit na tindero ng boxed meals. Pero sa totoo lang, may isa pa akong pagkakakilanlan. Naging grand champion ako noon sa Chef God Contest. Naging punong chef ako ng state banquet. Pagkatapos, ako rin ang nagtatag ng nangungunang kumpanya sa industriya ng kainan. Huayan Group. May 12 ng chain restaurant brands sa ilalim nito. 5%, 100. Halagang daan-daang bilyon. 5%, 100. Kung bakit ako ngayon nagtitinda ng boxed meals dito? Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Nagkasakit ng malubha ang ina ko. Naubos ang ipon ng pamilya. At hindi kami pinahiram ng pera ng mga kamag-anak namin. Kapag nakikita kami, umiiwas pa. Sa huli, ni pagkain wala na kaming makain. Hanggang sa gabing iyon, isang matandang ale na nagbebenta ng wonton. Nakita ang hirap namin. 1 piso lang ang kinuha niya, pero binigyan niya kami ng isang malaking mangkok na puno. Kaya, hindi ako nagtitinda para kumita, kundi para ang mga nangangailangan, makakain ng mainit na pagkain ng may dangal. Binata, sabaw, ang dami ninyong ulam. Talagang 3 piso lang. Opo, Lolo. Sa 3 piso, pwede kayong pumili ng 5 ulam at isang sabaw. Naubos na ang pera ko sa pagpapagamot sa ospital. Matagal na akong hindi nakakatikim ng ganito kasarap na ulam. Bigyan mo ako ng isang order. Ako rin. Napakabait talaga ng binatang ito. General Manager Lin, siya po iyong tindero na nabanggit ko kanina. Kalahating buwan na siyang nagtitinda rito. 3 piso, 5 ulam at isang sabaw. Napasakan niya lahat ng customer. Sa food street natin, ang pangunahing kita ay galing sa mga ospital. Sinasabotahin niya ang kabuhayan natin. Akala ko kung sino. Si Lin Xiao pala, ang tagal na nating hindi nagkita. Wala ka pa ring mararating. Naging mababang tindero ka pa ng boxed meals. General Manager Lin, kilala ninyo siya. Haha! Sobrang kilala, pinsan kong lalaki iyan. Noong nagkasakit ang nanay niya, lumuhod siya sa harap ng bahay namin na parang kawawang aso para manghiram ng pera. 10,000 agad ang hiningi niya. 10,000 iyon. Noon, gusto ko pa sanang bumili ng bag, kaya hindi ko siya pinautang. Naasikaso mo na ba ang ipinapagawa ko sa iyo? Huwag kayong mag-alala, General Manager Lin. Ngayong araw, siguradong papaalisin ko siya. Aray naku. Ang sakit-sakit. Lason ang pagkain niya. Hindi pwedeng kainin. Ano nang nangyari? May mali sa pagkain ito. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pinakasariwang sangkap ang gamit ng boss ko. Paano magkakaroon ng lason? Sobrang sakit ng tiyan ko. Panis ang karne mo. Siguradong hindi malinis. Tingnan mo, may langaw pa rito. Totoong may langaw nga, nadidiri ako ng husto. Xiao Lin, ano ba talaga ang nangyayari? Ang ulam mo, ipapakain ko sa anak kong may sakit. Huwag mong sirain ang tiyan ng anak ko. Ibig mong sabihin may langaw sa pagkain ko. Tingnan mo, sobrang kadiri ng langaw na ito. Kung hindi ako nagkakamali, nadurog ang langaw na ito. Sinasabi mong nasa ulam ko ito. Pero paano ko naman ito makikita, na parang sinadya lang itong ihulog ng isang tao? Ikaw. At ikaw din. Kakaunti lang ang kinain mo, tapos sasabihin mo nang sumasakit ang tiyan mo. Ang bilis naman ng tama ng pagkain sa tiyan mo. Ang bilis ng epekto, ha? Higit 10 araw na akong kumakain dito. Mukhang malinis naman ang mga ulam. Sa tingin ko, hindi ganoon kasigurado. Mahirap talagang masiguro ang kaligtasan ng pagkain sa mga tindahang nasa gilid ng kalsada. Ikaw na mabahong tindero ng pagkain. Sabi ko lang na may problema ang ulam mo, may problema talaga. Sira na ang tiyan ko. Ikaw na ang bahalang mag-ayos nito. Boss, sa tingin ko sinasadya lang nilang manggulo. Gusto nilang sirain ang reputasyon natin.
Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Layas ka o tatawag ako ng pulis. Tinatanggap ko, ipadala mo ang mga ulam ko para ipatest. Pero kung mapatunayan na walang problema ang pagkain ko, kayo ang naninira sa amin ng may masamang hangarin. Sasampahan ko kayo ng kaso ayon sa batas. Layas na. Sinira na nga ang tiyan ng iba, pinapaalis pa. Ang tapang mo, ha? Boss, 2 yuan lang. Kung bibili kayo ng boxed meal, ang sabaw, at ulam ay 2 yuan. Malugod ko kayong tinatanggap, pero kung gusto niyo ring manggulo, pwede rin kayong lumayas. Ha 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 ha. Isang mabahong tindero ng pagkain, ang yabang-yabang. Sa teritoryo ni President Lin tayo nagbebenta ng pagkain, tapos siya pa ang susubok mang-api sa atin. President Lin, tama. Ang mga tindahan sa buong food street na ito sa tapat ng ospital ng Siuan ay kay President Lin lahat, at kami, ang 3 pinakamalalaking may-ari sa kalye na ito. Si Wang Qiang iyon. Maraming restaurant sa kalye na ito ang kanya. Si Li Zuang ba iyon? Special siya sa high-end private dishes. At iyong si Liu Gangzi. Mahigit 10 fast food shop ang hawak niya. 5 ulam, 1 sabaw. Boss, bago tayo pumunta rito, sinuri ko na ito. Medyo liblib ang lokasyon ng ospital na ito. Ang mga pasyente at kamag-anak na gustong kumain, ay dito lang sa kalye na ito pwedeng kumain. Pero ang mga kainan sa kalye na ito, ay karaniwang 2 hanggang 3 beses na mas mahal kaysa sa labas. Nilagang baboy na rice meal 25 yuan, talong na may sabaw sa ibabaw, sabaw ng pansit na pato 35 yuan. Mukhang nakipagsabuatan ang tinutukoy nilang President Lin sa kanila. 5 ulam at 1 sabaw, pangtaga sa mga pasyenteng pumupunta rito para magpagamot. Ano ba iyang President Lin na iyan? Kumikita pa sila sa ganitong maruming pera. Kinain na ng aso ang konsensya nila. Kayong 3, ang laki-laki ng tingin ninyo sa sarili. Akala ba ninyo may epekto sa inyo ang maliit kong negosyo? Kaya nandito kayo para hanapin ako. Usapin ba ito ng pera? Para sa kalusugan ng lahat ko iniisip ito. Karamihan sa mga tao sa kalyeng ito ay pumupunta sa ospital para magpatingin. Mahina na ang katawan nila. Ikaw na walang lisensya sa negosyo, maliit na pwesto lang. Ang tinda mo. Sigurado ka bang malinis at ligtas ang pagkain? 3 piso, 5 ulam, 1 sabaw. Sa presyong ganyan mo ibebenta, anong klaseng dekalidad na sangkap ang magagawa mong gamitin? Siguradong panis na mga dahon lang ang gamit mo. Bulok na karne, lansang mantika. Ano? Lansang mantika, panis na mga dahon. Hoy, bata, napakawalang puso mo. Sinasabi ko na nga ba sa dami ng ulam mo, paano mo maibebenta ng 3 piso lang? Huwag kayong basta maniwala sa mga sinabi nila. Kayo, sinisiraan nila kayo ng husto. Ang 3 pisong bentahan ng aking boss, hindi nga kumikita iyon. Kainan ng malasakit iyon. Paano ninyo nasabi ng ganyan ang boss ko? Alaynan, gumagamit ng bulok na karne at lansang mantika. Kung 3 piso ang benta, may kita pa rin siguro. Napakasuplado naman ninyo. Kayo ba ang 3 alagang aso ni Linzong? Ayusin ninyo ang pananalita ninyo. Kayo, sobra naman ang effort ninyo para lang tapatan ang maliit kong pwesto. Mukhang gusto talaga ninyong paalisin ako, lalo na ang Linzong na laging bukang bibig ninyo. Lin Xiao, kapatid, ang tagal na rin nating hindi nagkita. Lin Sisi, boss. Kilala mo siya? Linzong. Siya si Linzong. Si Lin Sisi. Napanood ko na ang interview niya noon. Siya ang nagtatag ng isang kilalang chain ng pagkain at inumin. Ano raw ang sigaw ni Lin Sisi kanina? Pinsan. Ang laki-laki niyang boss. Diyos ko, nagtitinda pala ng bentang pagkain ang pinsan. Boss Lin, bakit kayo mismo ang dumaan dito? Mahigit 10 taon ko nang hindi nakita ang pinsan kong ito. Nagtitinda siya ng bentang pagkain sa teritoryo ko. Siyempre, kailangan ko siyang alagaan ng maigi. Lin Xiao. Ang tagal na rin. Paano ka nauwi sa pagtitinda ng bentang pagkain sa gilid ng kalsada? Lin Sisi. Lin Sisi, mukhang maayos naman ang buhay mo. Sige lang. Mas magaling ka naman sigurong kumayod sa akin. Narinig mo na ba ang Kingi Private Kitchen? Ako ang nagtatag. Ang Kingi Private Kitchen. Isang mataas na antas na private kitchen na sumikat nitong nakaraang 2 taon. Na pinuhunan ng Dingxi Group. Mukha kang may alam, binibini. Alam mo pa pati ang Dingxi Group. Kalokohan. 3 beses na akong niyaya ng matanda ng Dingxi Group na kumain ang boss ko. 1 sabaw, tinanggihan pa nga. 5 ulam, 1 sabaw, paano pa kaya hindi ko malalaman? Ha ha ha. Binibini, panaginip sa gising ba ang trip mo? Ang matanda ng listed group.
Makikipagkita raw sa isang maliit na tindero ng 3 pisong bentang pagkain para kumain. Hihi! Sabi ko nga, Lin Xiao, saan ka naman nakahukot ng ganyang alalay? Magaling ngang magyabang. Lin Sisi. Lin Sisi. Mula nang pumanaw ang aking ina, ganap ko nang pinutol ang ugnayan sa inyo ng pamilya. Pinapayuhan kitang umalis agad. Huwag mong antalahin ang negosyo ko. Heh! Aba! Ano na klaseng negosyo ba ang 3 yuan na kahon ng kanin? Lin Xiao, paano ka nagsasalita ng ganyan, parang ugali ng mga magulang mo? Talagang malas na buhay ang ipinanganak sa kanya. Lin Sisi, pinapayuhan kitang huwag mong idamay ang mga magulang ko. Hindi pa alam ng lahat, tama ba? Pinsan ko siya, ang ama niya, lasenggo at sugarol, nagpatubo ng sobrang taas na interes, at kalaunan ay namatay sa isang aksidente. Ang ina niya ay nakarma, nagka-cancer, at maagang namatay, at palihim siyang dumating sa kalye ko. Para magbenta ng pagkaing marumi ang pinanggalingan. Hindi lang nito pinapahamak ang lahat. Inaapi pa ako nito. Ano? May ganyan pa. Mga tao, kusutin ninyo ang mga mata ninyo at magmulat ng mabuti. Ang kahong kanin na ito, 3 yuan lang ang benta. Mukha siyang gumagawa ng mabuti. Pero sa totoo lang, ang gamit niya ay mga bulok na gulay at bulok na karne na pwedeng makapatay ng tao. Sobra siyang kasuklam-suklam. Kahit ang sarili niyang pinsang babae, naloko pa niya. Hindi nakapagtataka na napakamura ng binibenta niya. Hindi ka ba natatakot na may mapatay ka? Sa pamilyang ganyan ng galing, kaya hindi nakapagtatakang napakababa ng asal. Lin Sisi, sa anong karapatan mo sinasabi iyan sa boss ko? Sinasabi mo bang nag-imbento lang ako? May saksi ako. Tita Zhang, lumabas po kayo at maghatol ng patas. Ay! Mga kabataan, napakawalang konsensya ninyo. Kumain lang ako ng pagkain ninyo, at nalason ako sa pagkain. Aray! Tita Zhang, ano nang sinasabi ninyo? Tita Zhang, alam kong kailangan ng asawa ninyo ng pera para magpagamot. Basta sundin ninyo ang sinasabi ko. Ang perang ito ay sa inyo. Lin Xiao, huwag mong sisihin ang pinsang babae mo sa pagiging malupit. Ikaw ang nagdala niyan sa sarili mo. Tita Zhang, sa mga araw na ito, hindi ka naman nagpapahuli sa pagdaan dito para bumili ng pagkain. Nakikita kong hindi maganda ang kalagayan ninyo sa pera. Kaya lagi kitang dinaragdagan ng karne. Ganyan mo ba ako babayaran? Nabiktima ako ng patibong mo. Nasilaw lang ako sa mura. Kung hindi sana ako nalason sa pagkain. Kaunti na lang at buhay ko ang kapalit nito. Tingnan mo, ito ang karne na ibinenta mo. Pawang malagkit at malasang karne. Of. Sabi ko na nga ba, paano makakapagbenta ang 5 putahe at isang sabao ng 3 yuan lang? Impossible. Hindi talaga namin binibenta iyan. Purong sariwa at dekalidad na karne lang ang gamit namin. Kaya 3 yuan lang ang benta para alagaan ang kalagayan sa pera ng mga pasyente. Gumagawa kami ng mabuti. Pero nangangatwiran ka pa. Wang Qiang, pumunta ka at halughugin ang pwesto nila. Tingnan mo kung anong klaseng karne ang gamit nila. Mabuti na, Ye. Wang. Anong karapatan mo para halughugin ang pwesto namin? Lumayas ka, umalis ka, Enye. Ang baho. Anong amoy iyan sobrang tapang? Ito pala ang gamit mo na klase ng karne. Kagagaling lang ng anak ko sa sakit. Gusto mo ba siyang lasunin? Halos kalahating buwan na akong bumibili rito sa iyo. Ang kinain pala ay mga karne na ito. Mamamatay ang tao sa ganito. Wala kang konsensya. Lin Xiao, isa ka lang palang amoy basurang namimigay ng kahon ng pagkain. Madali kitang mapapahamak. Tumahimik kayo lahat. Tita Wang, ang anak mo kumain din ito ng maraming beses. Kung may problema ang pagkain ko, paano siyang hindi lamang naging ayos, kundi mabilis pang gumaling ang sakit?
Uncle Lee, araw-araw kang bumibili rito sa akin. Alam kong hindi ka talaga may sakit. Puro lang para makatipid. Pero pareho pa rin ang presyo ko sa iyo, 3 yuan lang. Binibigyan pa kita ng dagdag na ulam. Kung talagang ang panis na karne ang gamit ko, hindi mo iyan matitikman. Babalik ka pa ng sunod-sunod sa loob ng kalahating buwan para bumili araw-araw. Ako si Lin Xiao. Sa loob ng kalahating buwang pagbebenta ng pagkain na tig 3 yuan. Hindi para sa pangalan, hindi rin para sa tubo. Kundi para sa mga taong kapos dahil sa pagpapagamot at naubos ang o sa mga hirap na hirap at hindi na makakain ng maayos. Para makakain sila ng mainit at masustansyang ulam ng may dignidad. Hindi ako naghahanap ng kapalit. Pero kayo, ganyan lang ba ang turing ninyo sa akin? Huwag kayong magpaloko sa kanya. Isipin ninyo, anong klaseng magandang karne ang magagamit sa pagkaing tig 3 yuan. Ginagapos niya sa konsensya ang lahat. Ano, kayong lahat, ano pang hinihintay ninyo? Naghihintay pa ba kayong mapansin lang ang sakit bago ka magsisisi? Hoy, ano? Wala kang puso. Sirang karne ang ginagamit mo. Kumikita ka sa madugong pera ng mga buhay ng tao. Naglalakas loob kang gumawa ng ganyan sa teritoryo ko. Sinisira mo ang pangalan ng buong kalye namin. Gusto mo bang mawalan kami lahat ng hanap buhay? Ihampas ninyo ang pwesto niya. Hihihi. Sirang karne, madugong pera, deserved. Hayop ka. Wala kang konsensya. Demonyo ka. Lin Xiao, naalala ko tuloy ang gabing iyon, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Lumuhod ka sa harap ng bahay ko para mangutang. Pero noong gabing iyon wala sa bahay ang mga magulang ko. Mag-isa lang ako sa bahay. Ang 10,000 sa pamilya mo ay wala namang gaanong halaga. Kung pumayag ka sana noon na pautangin ako, baka naoperahan na ang nanay ko. Hihi! Lin Xiao, 10,000 iyon. Hindi na aabot ang lagay ng nanay mo. Pinahiram mo sana sa akin ang pera, pero namatay ang nanay mo. Saan ka manghugot para bayaran pa ako? At saka, ang 100,000 na iyon ay pambili ko sana ng bag. Paano ko naman ipahihiram sa iyo iyon? Lin Sisi, napakalamig mo, tiya mo rin siya. Ano pang gagawin mo, mananakit ka pa? Boss, wag po kayong magpadalos-dalos. Bitiwan mo na. Bitiwan mo na. Gusto mo pa ring manakit? Ang dami ko nang ginawa, sa huli, ito pa ang kapalit. Nakakatawa talaga. Assistant Zhang, halika, sunduin mo ako. Bakit gusto mo pang manulak ng tao? Lin Sisi, sobrang mangmang mo. Hindi mo talaga alam kung sino ang boss ko. Hindi mo rin alam kung anong kapalit ang babayaran mo dahil sa sinabi mo ngayon. Ha, sino sila? Ang bigat ng dating nila. Yelin, sino sila? Yelin, boss. Ano ba ang nangyayari dito? Assistant Zhang. Sinira nila ang pwesto ng boss. Bakit nakatanga lang kayo? CJ, lusob. Sanwoo. Sanwoo. Yelin. Sino ba talaga sila? Lin Xiao. Ano ba ang pinaggagawa mo? Saan mo nakuha ang mga taong iyan? Ikontrol din ninyo ang babaeng ito. Lin Xiao, ako ang mas nakatatanda mong pinsan. Ano ang balak mo? Tumigil kayong lahat.
Nagbebenta ako ng pagkaing pangkawang gawa. Hindi man lang ninyo ako pinasasalamatan. Nakipagsabuatan siya sa mga may-ari ng mga restoran na ito para ibenta sa inyo ang mga putahe sa presyong 3 ulit na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Pero siya pa rin ang pinapakinggan ninyo. Kayo, wala na kayong pag-asa. Linisin ninyo ang kalat sa sahig. Sa lugar na ito, hindi na ako babalik. Lin Sisi, maghintay ka lang, babayaran mo ang lahat ng ginawa mo noon at ngayon. Nang kaukulang kabayaran. Kuya, hindi ka na ba magbebenta ng pagkain dito? Nanan, huwag kang basta-basta magsalita. Kuya, gustong-gusto ni Nanan ang luto mo, masarap na, mura pa. 3 piso lang, marami ka ng mabibiling ulam. Iha, ginagamot ka rin ba sa ospital ng Siuan? Nasa ospital ng bayan ako, malayo rito. Boss, ilang kilometro ang layo ng ospital ng bayan dito? Sadyang bumili ba ang dalagang ito ng meal box natin? Ate, mula nang magkasakit si Nanan, lagi nang itinatabi ni nanay ang masarap para kay Nanan. At gulay na noodles lang ang kinakain niya. Tapos narinig ni Nanan sa ibang mga bata na nagbebenta si kuya ng pagkain dito. Masarap na, mura pa. Kaya gusto ko ring may masarap na makain si nanay. Anong sakit ni Nanan? Leukemia. Gagaling din. Kuya, masasamang tao silang lahat. Ayaw nila sa luto ni Kuya. Mahilig kumain si Nanan. Iba pang mga bata sa parehong palapag ni Nanan. Mahilig din kumain. Ito para kay Kuya. Ano ito? Kuya, tuwing sumasakit ang katawan ko, binibigyan ako ni Mama ng candy na ito. Nawawala ang sakit ko. Huwag kalimutang kainin, Kuya. Ospital ng Bayan. Lin Xiao, nagbayad ka pa para magpanggap ang mga tao at magtanghal ng palabas. Nagkapal lang ang loob mo na paabutin pa ako sa paghihintay. Isa ka lang na mabahong tindero ng lunchbox meals. Habang buhay ka ng ganyan. Ginoong Lin, ito ang impormasyong ipinag-utos ninyong siya sa atin ko tungkol kay Lin Sisi. Edukasyon. Sa mga nakaraang taon, si Lin Sisi ay namahala sa negosyo ng restaurant ng kanilang pamilya. 3 taon na ang nakalipas. Itinatag niya ang Kingi Private Kitchen, na nakatuon sa high-end na pamilihan ng pagkain at inumin. Ang pangunahing namuhunan ay ang Dingxi Group. Bagamat siya na ngayon ang may pinakamalaking bahagi sa kumpanya, hindi pa rin niya hawak ang ganap na kontrol. Ang restaurant ng pamilya ni Lin Sisi ay ilang ulit nang nireklamo ng mga customer dahil may problema raw ang mga sangkap. Pero lahat ay naipit sa pera. Tungkol naman kay Lin Sisi mismo, patuloy niyang kinokopya ang modelo ng food street ng ospital ng Siuan para pagkaperahan ang mga pasyente sa ibang ospital. Lin Sisi, kaysa matalaga ng ugali ng pamilya ninyo hanggang buto, walang lunas. Boss, ang Kingi Private Kitchen ni Lin Sisi ay nasa kritikal na yugto ng pagpapalawak ngayon. Kailangan nila ng malaking pagpasok ng kapital. Kapag naputol ang pamumuhunan ng Dingxi Group, hindi lang siya malulugi, kundi mababaon pa sa napakalaking utang. Dingxi Group, sobrang apurado sila ngayon, at gusto nilang magkaroon ng mas malalim na pakikipagtulungan sa Huayan Group. Nagpadala na naman ng imbitasyon sa salu-salo ang kanilang presidente. Bukas na bukas. Lin Sisi, sisingilin kita sa lahat, lumaman o bago. Assistant Zhang, kontakin mo ang presidente ng Dingxi Group. Sabihin mo sa kanya na gusto nilang magkaroon ng mas malalim na pakikipagtulungan sa Huayan Group. Pwede, pero una, bitawan nila ang proyektong Kingi Private Kitchen. Tungkol naman sa salu-salo bukas, dadalaw ko. Naiintindihan, aayusin ko na agad ang usapan. Ituloy mo ang pangangalap ng ebidensya na nakikipagsabuatan si Lin Sisi sa mga negosyanteng mula sa ibang ospital. Ebidensya sa pagkokontrol ng presyo. Kailangang may testigo at may ebidensya. Kasabay nito, ikaw pa rin ang maghahanda sa bagong proyekto. Sige po, boss. Lin Sisi, gusto kong makita kapag nalaman mo na kung sino na ako ngayon. Kung ano ang magiging reaksyon mo.
Ginoong Lin, ano ba ang nangyayari sa batang si Lin Xiao? Saan niya nakuha ang dami ng taong iyon? Nga, yung pinuno pa nga, tinatawag siyang Ginoong Lin. Sa tingin ninyo, baka si Lin Xiao ay isang nakatagong bigatin. Anong bigatin? Hindi ko alam kung saan siya galing. Isa lang siyang mabahong tindero ng lunchbox meals. Sigurado, binayaran lang niya ang mga taong iyon para magkunwaring eksena lang lahat. Hello, Yese. Zhang, ako ito. Lin Sisi, ano ba talaga ang kalokohan na ginawa mo? Zhang, ano po ang ibig ninyong sabihin yan? Hindi ko po maintindihan. Tumawag lang sa akin ang Huayan Group. Pinapabitiw nila tayo sa proyektong King Private Kitchen. Ano? Huayan Group, ang nangungunang kumpanya sa pagkain at inumin. Hindi naman sila maapektuhan ng proyektong ito natin. Wala akong pakialam kung anuman ang dahilan. Lin Sisi, tapos na ang pakikipagtulungan natin. Aatras ang Dingxi Group sa puhunan. Bahala ka na sa sarili mo. Lin, ano nang nangyari? Ang buwiset na Huayan Group. Bakit kailangan nilang ipaatras sa Dingxi ang puhunan? Kapag naputol ang daloy ng pondo, malulugi ang Kingi Private Kitchen ko. Mababaon ako sa napakalaking utang. Huayan Group. Paano namin naaway ang ganitong dambuhalang kumpanya? Sa industriyang ito, isang salita lang nila, durog na tayo. Lin. Marami rin po kaming inilagay na pera sa proyektong ito. Kapag pumalpak ito, malulugi rin kami. Lin, mag-isip po kayo agad ng paraan. Pero wala naman tayong kahit anong ugnayan sa Huayan Group. Lin. Yung pinsan mong lalaki, si Lin Xiao, may kinalaman kaya siya sa Huayan Group? Ha? Ano? Opo, boss. Boss, lugar ng handaan, nakatakda sa yun ding banquet sa ilalim ng Dingxi Group. Nauna nang dumating ang mga tao ng Dingxi Group. CJ. Kumusta na ang paghahanda para sa bagong proyekto? Boss, kailangan pa ba nating magtinda ng boxed meal sa pwesto? Akala mo ba nagbibiro ako? Isang proyektong nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Isang sulyap lang, pipirma na agad sila. Ang pagbebenta ng tig 3 yuan na boxed meal pero napakaalaga pa rin. Talagang hindi ko maintindihan. Ano nang ibinubulong mo riyan? Wala po, wala po. Nagsiyasat na ako sa ospital ng bayan. May bakanting espasyo mismo sa labas ng ospital. Na bagay para sa pwesto natin. Pero ano? Ang pinsan ninyo, si Lin Sisi, ay una nang kumilos sa kalye sa harap ng ospital ng bayan. Ano? Katulad ng paraan sa ospital ng Siuan, bumibili ng maraming pwesto o nakikipagsosyo sa mga kainan. Kapag sila na ang tuluyang may kontrol sa pagtatakda ng presyo, gagamitin nila ang dahilan na kailangan ng mga pasyente ng sangkap na may mataas na pamantayan para magtaas ng presyo at gatasan ang mga pasyente at ang kanilang pamilya. Itong linsisi na ito ulit, nakatakda ang bagong proyekto sa ospital ng bayan. Opo, boss. Kuya, tuwing masakit ang katawan ko, binibigyan ako ni mama ng candy na ito at nawawala ang sakit sa katawan ko. Tandaan mong kainin, kuya. Lagi namang may taong magiging karapat-dapat para gawin ko ito. Tungkol naman sa ilan, dapat lang silang magbayad ng kapalit. Sunduin ninyo ako pagtapos na ang handaan. Sigurado ka bang maihandaan si Zhang Yuanhang dito ngayon? Nagsaliksik na ako. May importanteng panauhin na sasalubungin ang Dingxi Group ngayon. Si Zhang Yuanhang mismo ang dumalo. Dito lang, Zhang Yuanhang. Kakain lang ng walang iniwan, gusto mo pa akong itaboy. Walang ganon. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon din. Lin Xiao, paano ka napunta rito? Ano? Ikaw ba ang may-ari ng restaurant na ito? Hindi ako pwedeng pumunta. Ang Yunding Banquet ay ang malaking restaurant ng Dingxi Group. Ang mga kumakain dito ay mayaman o makapangyarihan. Ano bang karapatan mo, isang nagbebenta lang ng meal box, para pumasok dito? Kumain ka na nga, kailangan mo pang pumili ng kung ano-anong porma. Lin Sisi, talagang wala ka ng pag-asa. Gets ko na. Kahapon, ipinasara ko ang pwesto mo. Wala ka ng trabaho, kaya dito ka ba nag-apply? Hindi kaya nag-apply ka para maging kusinero?
Tama, tama. Dito, star level na kusinero lang ang kinukuha. Ikaw na nagbebenta lang sa tabi ng daan ng mailbox. Wala ka man lang kwalifikasyon para mag-apply. Ah, alam ko na. Siguro nag-apply ka bilang waiter. Ang tray ang bagay sa iyo. Hihi. Lin Sisi. Tandaan mo ang sinabi ko kahapon. Tandaan mo ang ginawa ko kahapon. Hindi ka na magtatagal. Heh. Ay naku. Mukhang lagot na. Saan naman ang punta mo? Pagkalaglag mo ng matitinding salita, aalis ka na lang ng ganito kadaling parang uso. Pasensya na, may nag-imbita sa akin para kumain. Ha ha ha. Lin Xiao, nagluloko na ba ang ulo mo? May nag-imbita sa isang nagbebenta ng meal box para kumain dito. Ha ha ha. Ang private box na ito, ay hindi ba ang box na ginagamit ni Zhang Yuanhang para sa pagtanggap ng mga bisita? Ang box na iyan ay para sa malaking tao. Baka isipin ng iba na masarap ang binibenta kong meal box at gusto akong kausapin tungkol sa pakikipagtulungan. Hindi ka ba nagkakamali? Anong klaseng pakikipagtulungan ang kailangan ng isang nagbebenta ng meal box? Malinaw na ba sa iyo? Ito ang pinakamagarang private box sa Yunding Banquet. Hindi ito parang kalsadang pwesto na kahit sino o ano ay pwedeng umupo. Hindi ako nagkamali. Ikaw ang nagkamali. Zhang, Lin Sisi, ano ang ginagawa mo rito? Zhang, may hindi ba tayo pagkakaintindihan sa isa't isa? Ang Kingi Private Kitchen ay nasa kritikal na yugto ng pagpapalawak. Naputol ang daloy ng puhunan. Gagamitin namin ang lahat ng paraan para itigil iyan. Malaki rin ang mawawala sa inyong grupo. Nagsalita na ako ng malinaw. Unilateral nang inalis ng Dingxi ang inyong kasunduan sa pakikipagtulungan. Kung may kailangang bayaran, makipag-ugnayan kayo sa legal department ng grupo. Zhang, may mali ba sa lugar na pinaglulutuan nila? Oh, sa gabi magbook ako ng kwarto. Magbukas tayo ng isang bote ng magandang alak at saka natin pag-usapan. Lin Sisi, pinapayuhan kitang magpakaluwag ka. Sir, bakit po kayo mismo ang umakyat dito? Ay nako, ako ang nagkamali sa oras. Dapat pala ay maaga akong bumaba para salubungin kayo. Ano bang nangyayari rito? Talagang magkakilala sila. Ang babaeng ito ay inimbitahan mo, hindi ba? Parang dikit na salot, siya pa ang kusang sumulpot dito. Nandito siya. Nasusuka ako. Hindi ko malulunok ang pagkain ngayon. Tungkol sa pakikipagtulungan, kailangan pa natin itong pag-isipan. Lin Sisi, sino ang nagpasundo sa iyo? Gusto mo bang sirain ang pakikipagtulungan ko? Hindi kita palalagpasin. Zhang, ano ba ang nangyayari dito? Tumahimik ka, tandaan mo. Simula ngayon, wag mo na akong ipakita pang muli. Palayasin ninyo siya. Kanino ang food cart na yan? Paano ba nakaharang ito sa pasukan ng kumpanya? Wala namang magtatayo ng pwesto rito, di ba? Seguridad, palayasin ninyo sila. Boss, tingnan ninyong mabuti. Dumating na ang custom na bagong food cart na in-order ninyo. Ang material na ito, 304 na stainless steel. Mas malalim din ang mga tray ng pagkain. May kasama pang uling nakalan, tangke ng tubig, at lagayan ng pampalasa. Kumpleto na, 10 yuan lang. Ang cart na ito, ay sa boss pala. Narinig ko dati na si Lin ay nagbebenta ng boxed meal sa pwesto. Totoo kaya iyon? Isang bilyonaryong sihi na nagbebenta ng boxed meal sa pwesto. Nababaliw na ba ang mundo? Hindi ba siya kailangang pumasok sa trabaho? Boss. Ayos ba? Hindi masama. Sobrang satisfako ako. Boss. Hinayaan mong hindi asikasuhin ang napakalaking grupo na ito. Tapos tatakbo ka para magbenta ng boxed meals na tig 3 yuan para saan pa. Sa ngayon, hiwalay na sa akin ang grupo at kaya na rin itong umunlad ng mag-isa. At ako, gusto ko lang gawin ang isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Ibig mong sabihin, kailangan naming maghanda para sa mga taong tulad ni Nanan. Maghanda muna. Bukas ang paglulunsad ng bagong proyekto. Boss Lin, masyadong mabilis ang paglawak ng Kingi Private Kitchen. Ang pag-atras ng puhunan ng Dingxi. Ubos na ang pera sa account. Tawagan ninyo ang renovation team ng mga bagong branch sa ibaba para singilin ang natitirang bayad. May ilang supplier pa na naniningil na rin ng advance payment para sa susunod na season. Napirmahan na ang lahat ng kontrata. 3 beses ang babayarang danyos kapag lumabag. Marami na tayong nailabas na pera.
Malulugi na ang proyekto. Ano ang gagawin natin? Boss Lin, naubos ko na ang ipon ng pamilya ko. Nangutang ako ng 3 milyon para sa proyekto mo. May pinapakain akong matanda at bata. Kung malulugi ang perang ito, paano na ako mabubuhay? Tumahimik kayong lahat. Pumunta na ako para magmakaawa kay Zhang Yuanhang. Matigas talaga siyang bawiin ang puhunan niya. Ano pa ang magagawa ko? Boss Lin. Sinabi mo na nakasalubong mo si Lin Xiao sa Yunding Banquet. Ang pag-atras ng puhunan ng Dingxi. Baka may kinalaman kay Lin Xiao, di ba? Si Lin Xiao ay nakakakilos ng ganito ang matandang ifi ng Dingxi Group at espesyal pang magtakda ng pagpupulong sa pinakamarangyang private room ng Yunding Banquet. Malamang hindi simple ang pagkatao niya. Balak ng Dingxi Group na makipagtulungan sa Huayan Group. Winasak natin ang stall ni Lin Xiao. Agad na pinuto ng Dingxi ang pakikipagtulungan nila sa atin. Ye Lin. Hindi kaya si Lin Xiao ay mataas na opisyal sa Huayan. Kalokohan, ang Huayan ay isang higante sa industriya ng pagkain. Bilyon-bilyon ang halaga nito. Si Lin Xiao, mahigit 10 taon na ang nakalilipas, ay lumuluhod pa sa pintuan namin para humiram ng pera. Ngayon, naglalako na lang siya ng lunchbox sa tabi ng kalye. Anong koneksyon naman ang mayroon siya sa Huayan? Pero hindi ba't gustong-gusto ng boss ng Dingxi na makipagtulungan kay Lin Xiao? Ha? Sinabi na sa akin ni Lin Xiao ang lahat. Iyon ay dahil si Gi Zhang ay nagustuhan ang lasa ng lunchbox na tinitinda niya. Negosyo sa lunchbox lang iyon. Siguro nga, kung opisyal nga siya ng Huayan, magbebenta pa ba siya ng lunchbox sa halagang 3 piso sa tabi ng kalsada? Hay! Ang pinakaimportante ngayon ay, paano natin pupunan ang malaking pagkalugi ng Kingi Private Kitchen? Hay! Paano nga ba? Paano? Ospital ng Bayan. Tama. Ang Ospital ng Bayan ang pinakamalaking ospital sa lungsod. Napakadami ng tao araw-araw. Hanggat kaya nating sakupin ang lahat, ang kalye ng mga kainan sa labas ng ospital. Hindi lang natin maibabangon ang Kingi Private Kitchen, kundi kikita pa tayo ng doble. Tama ka nga. Bakit ko nga ba nakalimutan ang Ospital ng Bayan? Kumusta na ang pag-unlad doon? Malapit na tayong matapos sa operasyon. Nakakuha na tayo ng maraming pwesto. Maraming may-ari ng karinderya ang pumayag na rin sa pakikipagtulungan sa atin. Dagdagan natin ang puhunan. Huwag na huwag tayong magkakamali. Ibinuhos na natin dito ang lahat ng ating ari-arian. Isang sugal na lang ito. Kapag tayo ang nanalo, hindi na natin kailangang yumuko kaninuman. Masusunod po, Ye Lin. Hospital. Lunchbox sa halagang 3 piso. Pumili ng 3 putahe at isang sopas. Espesyal na diskwento para sa mga pasyente at pamilya nila. Ha! Diyos ko! Hindi ba ako namamali ng dinig? 3 pisong lunchbox. 3 piso, may 5 putahe at isang sopas. Kahit pa sabihing scam ito, gusto ko pa ring tikman. Subukan natin ang lasa. Boss, pabili ng sweet and sour pork, dongpo pork at spicy chicken, at isa ring order ng hipon. 3 piso lang, di ba? Pasensya na, pasyente ka ba? Maaari bang magpakita ng kahit anong katibayan? Kahit medical appointment slip, ayos na. Ano, katibayan bilang pasyente? Ang mga pasyente at kanilang pamilya lang ang makakakuha ng diskwentong 3 piso. Ang ibang tao, kailangang magbayad ng buong presyo na 50. Ano, pagkain sa tabi ng kalye, ibinibenta ng 50. Ang lunchbox na 3 piso ay pang-akit lang pala. Ayoko na nga, hindi na ako bibili. Boss, bakit noong nasa ospital ng Siuan ka, lahat ay pinagbabayad mo lang ng 3 piso? Bakit dito, kailangan pang magpakita ng katibayan? Dati, akala ko ang bawat tao ay may sariling kwento. Hanggat bumibili sila, ibig sabihin ay talagang kailangan nila ito. Walang dahilan para dahil lang sa 3 pisong lunchbox, ay busisiin ko pa kung totoo o hindi ang sitwasyon nila, at hilutin pa ang kanilang mga sugat. Pero si Tio Li, Tia Wang at Tia Zhang, ang mga taong nakakuha ng murang pagkain at nagreklamo pa. Ipinaintindi nila sa akin na may mga taong hindi nararapat tulungan. Kaya simula ngayon, ibebenta ko lang sa mga taong talagang nangangailangan. Hindi mo talaga maitatanggi, boss. Ang lalim ng iyong pag-iisip. Ay, may bibili pa kaya talaga? Magandang araw po. Ang inyo bang bento box ay 3 piso lang para sa mga pasyente? Opo, ate. 3 piso lang para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Kung ganoon, bigyan mo ako ng isa. Sige po.
Sobrang daming karne, pero 3 piso lang ang benta ninyo. Hindi ba kayo malulugi niyan? Ito po ay aming charitable bento box. Ang lahat ng sangkap po ay sariwa at dekalidad. Masisiyahan po kayo sa pagkain. Totoo nga, sariwang-sariwa nga ang sangkap. Ang sarap. Mayroon po kaming maliliit na mesa dito. Pwede po kayong umupo at kumain. Huwag na. Iuwi ko ito para sa anak ko. Ang anak ko ay may uremia. 3 piso ang bento. 19 piso ang king size na karne. 15 piso para siya ay magamot. Ipinagbili namin ang sasakyan at bahay namin. Wala na talaga kaming pera sa bahay. Ang sarap ng pagkaing ito, kaya hindi ko ito ipagpapalit. Sandali po. 3 piso ang bento. 15 piso. 19 piso. Sandali lang po. 3 piso ang bento. 15 piso. 19 piso. Boss, ito po ay. Libre po iyan. Kung masarap, bumalik po kayo. Salamat, boss. Maraming salamat po. Hospital. Mabuting tao. Talagang mabuting tao siya. Sasabihin ko ito sa lahat. Sigurado. Boss, ngayon alam ko na. Boss, ngayon alam ko na. 3 pisong bento. Bakit patuloy ka pa rin nagbebenta ng bento sa kalye? 3 pisong bento. Dahil mayroon talagang nangangailangan sa amin. Kaya lang, maniniwala kaya ang lahat na ang aming bento box ay mura at sariwa ang sangkap? Kuya, ate, kayo po ba talaga ang nagbebenta ng bento dito? Ha ha ha. Nanan. Nanan. Sila ba ang sinasabi mong kuya at ate na nagbebenta ng bento box? 3 piso lang ba talaga ang benta nila? Makasisiguro po si Nanan. Ang bento box na ibinebenta po ni kuya at ate. Ang pinakamasarap na bento box na natikman ni Nanan. At ang sangkap po ay sobrang sariwa. Haha. Kung sinabi ni Nanan na masarap, walang duda iyon. Bigyan mo rin ako ng isa. Bigyan mo rin ako ng isa. Gusto ko rin ng isa. Hahaha. Ang sarap. Ang daming putahe. Hindi ako makapaniwalang ang bento box sa kalye ay ganito kasarap. Ang daming putahe, pero 3 piso lang. Talagang napakabait ng boss na ito. Nanan, salamat sa pagrerekomenda ng customer kay kuya. Ito ay libreng pakape ni kuya para sa iyo. Salamat, kuya. Boss, bigyan niyo rin po ako ng 3 pisong bento box. Pasyente rin po ako. Bigyan niyo rin po ako ng isa. 2 order. Naka-confine dito ang asawa ko at ako. Huwag kayong magmadali. Lahat may bahagi. Boss, nandito na kayo, bakit nakaupo lang? Magluto kayo ng mga putahe. Boss, palampas na ang oras ng kain. Walang tao. Buong araw, iilan lang ang dumating para kumain. Ano nang nangyayari? Ngayon, may biglang sumulpot na isang tao mula sa kung saan. Tumawid siya sa tapat ng ospital para magbenta ng boxed meal. Mula tanghali hanggang gabi siyang nagbebenta. Nakuha na niya ang lahat ng negosyo. Kwarta na niya halos ang buong kalye na to. Pagkain. Marami ba siyang boxed meal na ibebenta? Gumawa ang batang iyon ng food cart. Naghanda siya ng maraming sangkap. Habang nagbebenta, nagluluto rin siya. 3 yuan lang ang bentahan niya sa mga pasyente. Sa karaniwang tao, 50 ang regular na presyo. Ang mahalaga, marami talaga ang bumibili. Bumili pa nga ako ng isang piraso para matikman. Sa husay lang sa pagluluto, talagang hindi siya basta-basta. 3 yuan na boxed meal. Ang taong iyon ay si Lin Xiao. Lin Xiao, ikaw na naman. Nasira na ang pwesto mo minsan, hindi ka pa rin natuto. CJ, hintayin mo ako. Salamat, boss. Hindi pwedeng tumigil ang renovation ng mga tindahang iyon. Bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Kapag dumating na ang pondo ko, ipapadala ko agad sa inyo ang bayad sa paggawa. Uy, salamat, boss. Mga taong pera ang sinusundan, mga mapagsamantalang social climber. Kapag bumalik na ang daloy ng pera ko, isa-isa ko kayong lilimasin. Lin, hindi maganda.
Bakit ka sumisigaw? Kung may sasabihin ka, sabihin mo. May nangyari sa may People's Hospital. Naglabas si Lin Xiao ng bagong food cart. Doon siya nagluluto habang nagbebenta. Nailipat niya roon ang lahat ng customer. Ano? Sigurado ka bang si Lin Xiao? Hindi ba siya nakikipag-usap sa Dingxi tungkol sa pakikipagtulungan sa boxed meal? Hindi ako nagkamali ng tingin. Talagang si Lin Xiao. Lin, ang lahat naming yaman ngayon ay nakataya sa kalye sa tapat ng People's Hospital. Kapag ginulo ng batang iyon, malulugi tayong lahat ng lubusan. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong problema sa People's Hospital. Lin Xiao, pagkatapos maubos sa Siuan Hospital, tumakbo siya sa People's Hospital para magbenta rin. Sinadya mo bang makipagbanggaan sa akin? Kaya kong sirain ang pwesto mo ng isang beses. Kaya ko ring wasakin ulit ito. Bukas, isasama ko ang mga kapatid ko at gigibain ko ulit ang pwesto niya. Magdala ka ng mga maaasahang tao. Bukas, ako mismo ang pupunta. Zhang, nakausap na ba si Emily? Lin ng Huayan Group, hindi pa. Pero may nakuha akong balitang tungkol kay Emily. Lin, ano, narinig ko na nakakuha si Emily. Lin ng food cart, at pumunta siya sa labas ng People's Hospital para magtayo ng pwesto at magbenta ng boxed meal. Ano ng kalokohan yan? Nagtitinda ng boxed meal sa pwesto. Zhang, ngayon, nagpadala na ako ng tao para i-verify ito. Totoong nagbebenta roon ng boxed meal si Gini. Lin, iniwan niya ang grupong maihalagang daan-daang bilyon at hinayaan lang. Pumunta ka sa gilid ng kalsada at magtinda ng boxed meal. Ihanda ang kontrata. Bukas ng tanghali, ako mismo ang pupunta roon. Sa pagkakataong ito, kailangan kong makuha ang pakikipagtulungan sa Huayan. Opo, Yi. Zhang, sandali. Ayon sa pamantayan ng food cart ni Gi. Lin, maghanda ka rin ng isa para sa akin. Bukod pa riyan, bukas, magsama ka ng ilang tao para tumulong sa akin. Zhang, pupunta rin po ba kayo para magtinda ng box meal? Gawin mo lang ang sinabi ko. Aalis ako. Ano ba ang nangyayari dito? Boss, sa wakas dumating ka na. Matagal ka na naming hinihintay. 1 oras na akong naghihintay. Hindi pa nga tayo dumarating. Nakapila na mismo ang mga customer. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Iho, ang sarap ng box meal mo. Mas masarap pa kaysa sa pagkain sa mga mamahaling restaurant. At 3 yuan lang. Kumalat na ito sa buong group chat ng aming ospital. Lahat sila gustong pumunta at tikman. Iho, napakabuti mong tao. Alam ng lahat na ang pagbenta mo ng box meal sa halagang 3 yuan ay para tumulong. Maraming salamat sa iyo. Huwag kayong mag-unahan. Ako na ang magsisindi ng kalan. Sisiguraduhin kong makakakain ng box meal ang lahat dito. Ayos, naghihintay kaming lahat. Pumila kayo ng maayos, isa-isa. Kahit box meal na tig 3 yuan kakainin ko. Hindi ba kayo takot mamatay sa katakawan? Lin Sisi, ikaw na naman. Dapat ako ang nagtatanong yan sa iyo. Paulit-ulit mo akong ginugulo. Nagbebenta ka ng murang box meal sa teritoryo ko. Sinadya mo ba akong kalabanin? Ang teritoryo mo, ospital ng bayan. Pampublikong ospital na antas 3. Ang plaza na ito, pampublikong espasyo ito. Paano naging teritoryo mo ito? Totoo nga. Sa food street na iyon, karamihan sa mga restaurant ay akin. Tumakbo ka rito para magbenta ng box meal. Hindi ba't para bang inaagaw mo ang negosyo ko? Sa negosyo, patas na kompetisyon ang usapan. Bakit? Nagbukas ka ng restaurant sa kalsada. At bawal na ba akong magbenta ng box meal sa plaza? Tama. Panahon na ngayon, gusto mo pang gumamit ng maruming pakulo. Ang buong kalye ay sa iyo na. Pati sa bentahan ng pagkain, gusto mo pang angkinin ang lahat. Hindi na nakapagtataka na ang mga restaurant sa kalyeng iyon. Biglang tumaas ng husto ang presyo. Kaya pala siya ang may pakana sa likod. Isa-isa, paano ka nakikipag-usap kay G? Lin, maaaring hindi pa siya kilala ng lahat. Ipakilala ko siya sa lahat. Pinsan ko siya sa panig ng ama. Mula pagkabata, hindi na maayos ang ugali niya. Matagal na siyang itinakwil ng aming pamilya. Mali ka. Hindi ako ang itinakwil ng pamilya. Ako ang tumiwalag sa inyong lahat. Hindi kayo karapat-dapat maging pamilya ko. Ospital ng bayan. Lin Xiao.
nakalimutan mo na ba? Nakalimutan. Noong bata pa ako na wala akong makain, nasaan kayo? Noong may sakit ng malubha ang aking ina at kailangan ng pera para sa operasyon, nasaan kayo? Mas gugustuhin mo pang bumili ng bag kaysa pautangin ako ng pera. Ang ibig mong sabihin, pinsan kita. Ikaw. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Mula noon pa lang, sanay na siyang manloko. At lalo na ngayon, siguradong hindi pa ninyo alam. Ilang araw lang ang nakalipas, nagtitinda siya ng lutong ulam sa labas ng ospital ng Siuan. Mukhang mura. Pero purong tira-tirang gulay at karne ang gamit niya. Kakasilang lang niya umalis, hindi ko inakalang bumalik siya rito para manloko ulit. Tama ang sinasabi ni G. Lin, naloko niya ang lahat. Ang lutong ulam na ito, pwedeng makamatay. Huwag kayong kumain, masusukan na ako. Sinasabi ninyong makakamatay ang lutong ulam niya. Nais ko ngang tikman. Zhang. Ano po ang pakay ninyo rito? Ito si Zhang Yuanhang. Nakita ko po siya sa balita. Siya ang dating pangulo ng Dingxi Group. Yelin. Bakit po kayo naparito? Kung tutuusin, nakakahiya. Akala ko po kasi na kung makikipagtulungan ang Dingxi sa inyo. Tiyak na parehong panalo ang magkabilang panig. Kaya napasugod ako ng walang paanyaya. Patawad po. Zhang, ganito lang ba ang gusto mong makipagtulungan sa kanya? Lin Sisi, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Noong huli mong ginalaw ang usapan ko at ni Yi. Lin, hindi pa kita sinisingil. Ano po ang itatawag ninyo sa kanya? Lin. Kahit gusto rin ng Dingxi na pumasok sa negosyo ng lutong ulam sa gilid ng kalsada, hindi rin naman iyon dahilan para igalang namin siya ng sobra. Anong negosyo ng lutong ulam? Zhang Yuanhang, wag mo akong paandarin. 3 taon na kitang kasing katuwang sa negosyo. Mas mababa ka pa sa isang tindero ng lutong ulam sa kalsada. Lin Sisi, nababaliw ka na ba? Ano raw, sige. Lin, isang tindero ng lutong ulam. Zhang Yuanhang, ulitin ko sa inyo. Inalis ninyo ang pamumuhunan namin sa Kingi Private Kitchen para lang puntahan ang 3 pisong lutong ulam niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo, pero kung magsasalita ka pa ng kalokohan, huwag mo akong sisihin kapag hindi na kita kinilala bilang kaibigan. CJ, kung ganoon, wala na akong masasabing maganda pa. Lin Xiao, hindi ko alam kung anong pampamanhid ang ibinuhos mo kay Zhang Yuanhang. Pero hindi mo ako papayagang makaalpas. Huwag mo ring asahang makakaalpas ka. Ipagiba ninyo ang mga lamesa at upuan nila. Sugod. Tingnan ko lang kung sino ang mga has gumalaw. Yelin, paano ninyo gustong ayusin ang usaping ito ngayon? Buksan mo ang bibig mo. Ako na ang aayos nito para sa inyo ng maayos. Panahon na ngayon. Iniisip mo pa ring pwedeng daya-dayain ang lahat sa kalye. Lin Sisi, pwede mong gibain ang pwesto ko, pero ipinapangako ko, papalabasin ka ng abogado ko na may pinakamalaking kapalit. Ano, hindi na kayo makagalaw? Lin Xiao, hintayin mo ako. Hindi pa tapos ang usaping ito ngayon. Umalis tayo. CJ, hindi dapat kinukonsinti ang ganyang tao. Napakabagsik niya kahit sa sarili niyang pinsan. Tao pa ba siya? Hindi bagay na boss ang ganyang tao. Dapat talagang parusahan siya ng husto. Zhang, salamat ngayon. Yelin, masyado kang mabait. Hindi ko rin inaasahan na si Lin Sisi pala ay ganyang klaseng tao. Kung alam ko lang noon ang ugali niya. Hindi kailanman papasok ang Dingxi sa proyekto niya. Ang leader ng isang kumpanya, sa malaking antas, ay sumasalamin din sa kultura ng kumpanya. Ang pakikipagtrabaho ng Huayan at Dingxi ay maaaring maging magandang pagpipilian. Salamat sa tiwala mo, Yi. Lin, ang makipagtrabaho sa Huayan ay karangalan ng Dingxi. Sige na, Zhang, tapos na ang atas. Maaari ka nang umuwi. Yelin, hindi ako yung klaseng mapagsamantalang tao tulad ni Lin Sisi. Ano ang ibig mong sabihin? Si Ji,
Lin ay may pusong napakabuti para makatulong sa mga nangangailangan. Personal siyang nagbebenta ng boxed meal sa gilid ng kalsada. Gusto ko ring matuto kay Lin at gumawa pa ng isang mabuting gawa. Sa halagang 5 yuan, samantalahin na rin ang pagkakataon na balikan ang mga araw noong kabataan. Ang mga araw na abala sa kusina sa likod ng restaurant. Zhang, seryoso ba kayo? Sa totoo lang, hindi ako makakapagtiis ng kasing tagal ni Lin, pero araw na kaya, araw na. Makinig muna kayo sa akin. Maaaring hindi kasing sarap ang luto ko kumpara sa katabing pwesto. Pero pareho ang presyo. At pareho rin ang dami. Sana suportahan ninyo ang negosyo ko. CJ. Yelin, nakikita mo ba? Ang gusto lang ng Dingxi ay magnegosyo ng boxed meal sa bangketa. Pati si Zhang ay personal pang dumating para subukan ito. Puro kalokohan lang, Lin, si Lin Xiao ay isang ordinaryong nagbebenta lang ng boxed meal sa bangketa. Pero kung tutusin, kung pababayaan lang natin silang magpatuloy, hindi lang malulugi ang King Private Kitchen. Pati ang perang inilagay sa bahagi ng ospital ng bayan ay masasayang lang. Pagdating ng panahon, lahat ay mababaon sa napakalaking utang. Hindi namin kayang pigilan ang Dingxi. Pero si Lin Xiao, hindi ko siya palalagpasin. Lin, ano ang kailangan naming gawin? Yung mga media na dati nang nakipagtrabaho sa amin, may koneksyon pa ba tayo sa kanila? Gusto ninyong ipaulan sa media ang tungkol sa kanya. Pero ano bang maipapahiya kay Lin Xiao? Yung baho na inilabas noon sa ospital ng Siuan ay inihanda na rin namin ng maaga. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Hindi niya ako hahayaang maging maayos. Hindi ko rin hahayaang maging maganda ang buhay niya. Sa loob ng mahigit 10 araw na ito, ang reputasyon ng murang bentang 3 yuan na kaha de komida ay lumalaki. Maging ang mga pasyente mula sa ibang ospital ay sadyang pumupunta para bumili. Ikagulat ko, matapos formal na lagdaan ng Huayan Group at Dingxi Group ang kasunduan sa kooperasyon. Paminsan-minsan pa ring nakakahanap ng oras Zhang Yuanhang upang magbenta ng kaha de komida. Dahil dito, ang negosyo ng restaurant ni Lin Sisi sa kalye ay lalong humina. Ngunit ang nakapagtataka ay, sa panahong ito, walang anumang galaw mula kay Lin Sisi. Tingnan ninyo, ang 3 yuan na kaha de komida ay nasa balita. Ang ama niya ay isang sugarol, lasenggo at loan shark noon. Binugbog pa niya ang isang tao hanggang sa naging baldado. Sumapit sa kanya ang ganti at namatay siya dahil sa pagkabangga ng sasakyan. Siya rin ay masamang tao mula pagkabata. Na-expel na siya sa school noong high school. Ngayon, nagbebenta siya ng 3 yuan na kaha de komida. Ginagamit niya ang charity rice bilang dahilan para kumita ng pera sa masamang paraan. Diyos ko po! Ang mga pagkaing ito ay gawa sa bulok na gulay at mabahong karne. May naglabas na ng mga litrato. Anong nangyayari? Sir, may problema. May naninira sa iyo online. Naging trending topic na ito sa syudad natin. Ano? Ang ama niya. Grabe, ang ama niya ay nakagawa pala ng maraming masasamang bagay. Tama lang na namatay siya. Ganyan ang nararapat sa kanya. Ang ama niya ay marumi. Tama lang na namatay siya. Apektado siya ng ganyang ama. Apektado siya ng ganyang uri ng ama. Paano siya magiging mabuting tao? Gumagamit siya ng bulok na karne para ibenta ng 3 yuan at kumikita pa rin siya. Hindi ba siya natatakot na mamatay ang mga pasyente dahil sa pagkain niya? 3 yuan fast food, 3 yuan na fast food, 15 yuan. Sir, sino ba ang gumawa nito? 80% na si Lin Sisi. 3 yuan na fast food, 3 yuan na fast food, 15 yuan, 15 yuan, sir. Ang pinsan mo, Lin Sisi, ay napakawalang hiya. Hindi niya tayo kayang talunin sa patas na paraan. Kaya sinisiraan niya ang iyong pagkabata. Sinisiraan niya ang iyong pagkabata. Gumagamit siya ng public opinion para manipulahin ang publiko. Gusto niya na lahat tayo ay sumigaw ng masasakit na salita sa atin. 15 yuan, 3 yuan na fast food. Medyo matalino ka pa rin. 3 yuan na fast food, 3 yuan na fast food. Medyo matalino ka pa rin. 15 yuan. Ha ha ha. Gayunpaman, may isang bagay na mali sa sinabi mo. Hindi ito paninira, kundi pagsasabi ng katotohanan.
Tingnan ninyo, mga kababayan, siya ang may-ari ng 3 yuan fast food. 16 na yuan, siya ang may-ari ng 3 yuan fast food. 16 na yuan. Ikaw ang may-ari ng 3 yuan fast food. Maaari ko bang itanong kung ang artikulong kumalat online tungkol sa iyong ama ay totoo? Noong bata pa ang iyong ama, totoo bang marami siyang ginawang iligal at masama? Ngayon, ikaw ay nagbebenta ng 3 yuan fast food. Ito ba ay tunay na gawa ng pagmamahal? O ginagamit mo lang ang pangalan ng pagmamahal para dayain ang mga pasyenteng ito? Tapos na ba ang mga tanong? Ginoong Lin, may gusto ka bang ipaliwanag? Ipaliwanag, para sa isang post na gawa-gawa at ginawa para makakuha ng atensyon. Kailangan ko bang magpaliwanag? Ang ibig mong sabihin ay, ang post online ay peke. Nakita ko ang post at totoo ang ilang bahagi nito. Ngunit ang natitira ay pawang gawa-gawa lamang. Lin Xiao. Sasagot ka pa, na-expel ka sa high school, hindi ba totoo? Totoo. Isang tao na huminto sa gitna ng junior high. Maisip mo kung gaano kasama ang ugali niya. Hindi man lang natapos ang junior high. Anong klase ng asal ang aasahan mo? Hindi nakakapagtaka na ang kaya lang niyang gawin ngayon ay magbenta ng take-out food. Ang pinaka nakakainis ay nangloloko pa rin siya kahit sa pagbebenta ng take-out food. At niloloko pa niya ang mga pasyente. Lin Xiao. Naghanda ako ng napakatagal. Tingnan natin kung paano ka babangon ngayon. Lin Sisi. 16 na yuan, 16 na yuan, ang aking pinsan, 16 na yuan. 16 na yuan, 16 na yuan, paano ako huminto sa pag-aaral? 16 na yuan. Paano ako huminto sa pag-aaral? Hindi mo ba alam? Paano ko malalaman? Tama, hindi mo talaga alam. Dahil, hindi niyo naman ako kailanman inalagaan. Maaga namatay ang aking ama. Pagkatapos, nagkasakit ng malubha ang aking ina. Noong kailangan na ng aking ina ng pera para sa operasyon. Ang pamilya ng aking tiyuhin na may ari-arian na higit sa 10 milyon. Ayaw man lang akong pautangin ng 100,000 para sa operasyon. Wala akong nagawa kundi panoorin. Ang aking ina ay umalis sa harapan ko. Lin Sisi, mas gusto mong ipambili ng bag ang 100,000 na iyon. Ayaw mong ipahiram sa akin. Para maoperahan si nanay, hindi ba? May ganoon palang nangyari. Magpinsan sila. Lin Xiao, huwag kang magkalat. Sabi mo, pinahinto ako sa junior high. Pagkatapos umalis ni nanay, may nag-alala ba sa inyong lahat sa aking kapalaran? Huwag na nating pag-usapan ang pag-aaral. Wala man lang akong pambili ng pagkain. Kinailangan kong huminto sa pag-aaral at matuto ng isang kasanayan. Noong mga panahong iyon, mayroon bang nagtanong man lang sa akin ng kumusta ka? Sa iyong pinsan, kaya mo pa bang sabihin na may konsensya ka? Kahit totoo pa ang sinasabi mo, hindi pa rin ito mababago ang katotohanang nagbebenta ka ng 3 yuan na take-out food na gumagamit ng bulok na karne. Niloloko mo ang mga may sakit. Kumikita ka ng pera sa masamang paraan. Hindi kita papayag na sabihin ang ganyan kay kuya. Ang ginagamit lang niya ay bulok na karne. 3 piso, 5 ulam, 1 sabaw. Kahit bulok na karne pa ang gamit niyan, kakainin ko pa rin. At lalo na, bulok na karne ba talaga ang gamit niyan? Hindi ko ba malalaman? Nanan, kuya, kami ni nanay ay sumusuporta sa iyo. Siya ba ang anak mo na may uremya? Maraming salamat kay Kuya Lin sa perang ibinigay niya sa akin. Nalampasan namin ng anak ko ang pinakamahirap na panahon. Ngayon, natapos na ang operasyon ng anak ko at bumubuti na ang kanyang katawan. Salamat, Kuya. Wala akong anak. Mag-isa akong ginagamot dito sa ospital. Si Kuya Lin, sa paggawa ng ganitong ulam, ipinagbili niya sa akin ang 3 piso. Paano hindi ko siya makikilala? Buong buhay ko ay nagluluto ako. Ang take-out food ni Kuya Lin ay gawa sa pinakamagandang sangkap. Impossible. 3 piso, 5 ulam, 1 sabaw. Kahit pa may lason yan, kakainin ko pa rin. Anong sangkap ang ginamit sa pagkain? Hindi ba natin malalaman? Huwag kang masyadong bastos. Boss, sinusuportahan ka naming lahat. Ito, nakita mo ba, Lin Sisi, kung totoo ngang gumagamit ako ng bulok na karne, mangangamba ba ang lahat na ipagtanggol ako ng ganito? Tungkol naman sa sinabi mong nagbebenta ako ng bento box para kumita. Pasensya na. Hindi ko kailangan ng pera. Nagbebenta ka na nga ng bento box, tapos sasabihin mong hindi mo kailangan ng pera. Ang pagbebenta ba ng bento box ay nangangahulugang kapos ka sa pera?
Zhang. Ito si Ji. Zhang Yuanhang, ang chairman ng Dingxi Group. Zhang, bakit po kayo nandito? Hihi. Pagbebenta rin ako ng bento box, di ba? Pagbebenta ng bento box. Ang chairman ng Dingxi Group, personal na nagbebenta ng bento box. Ang pagbebenta ng bento box ba ay nangangahulugang kapos sa pera? Nagbebenta rin ako ng bento box. Kapos ba ako sa pera? Ang chairman ng Huayan Group na nagbebenta ng bento box, kapos din ba? Kapos din ba? Ha! Huayan Group. Ang pangunahing negosyo sa industriya ng pagkain, nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Paano mangyayari? Tandaan ninyo, ang chairman ng napakalaking kumpanyang ito. Nagbebenta rin ng bento box. Zhang Yuanhang, ano nang pinagsasabi mo? Nagbebenta ka ng bento box dito para makipagtulungan kay Lin Xiao. Ang Huayan Group ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Paano naman magbebenta ng bento box sa tabi ng kalsada ang kanilang chairman? Nga! Ang Huayan Group ang higanting behemoth sa industriya ng pagkain. Misteryoso ang chairman ng Huayan Group. Hindi siya nagpapakita sa publiko. Hindi pa nga nagpapa-interview. At lalong hindi pa siya personal na nagbebenta ng bento box. Ha 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 ha. Mga hangal nga. Puro tanga talaga. Lin Sisi, kailan ko sinabi na gustong pumasok ng Dingxi sa negosyo ng bento box? Ikaw si Lin. Si Lin Xiao ang nagsabi sa akin noon. Ha 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 ha. Hindi mo naman siguro talaga iniisip na sige. Lin ay nagbebenta lang ng bento box, di ba? Hindi ba? Totoo ka ba o nagpapanggap lang? Isang nagtitinda lang ng bento box. Ako si Zhang Yuanhang, kailangan kong tawagin siyang Lin, ibig mong sabihin, hindi, impossible. Formal ko siyang ipapakilala sa inyong lahat. Si Lin Xiao, ang may-ari ng 3-1 bento box. Siya ang nagwagi sa dating Culinary God Championship. Kasabay nito, siya rin ang nagtatag ng Huayan Group. At ang chairman ng board. Ha? Ano, siya pala ang misteryosong chairman ng Huayan Group. Nagwagi sa Culinary God Championship, dating punong chef ng pambansang piging. Ang taong nagbebenta sa atin ng 3 pisong bento box araw-araw. Siya pala ang chairman ng Huayan Group. Kaya pala ang galing niyang magluto. Siya ang dating punong chef ng pambansang piging. Panginoon, ang napakagaling na taong ito. Araw-araw nagbebenta ng bento box sa atin. Impossible. Paano naman magiging ang nagtatag ng Huayan Group si Lin Xiao? Ito ay ganap na imposible. Lin Sisi, tunay kang ang tanga. Sinabi ko na noon, wala kayong ideya kung anong klaseng tao ang boss ko. Lin. Ang iyong pinsan ay ang nagtatag ng Huayan Group. Matagal na tayong nagkasala. Siya pala ang ganoong klaseng bigatin. Tapos na. Lin Sisi. Hindi ba parang nananaginip lang ako? Lin Xiao. Ikaw ba talaga ang nagtatag ng Huayan Group? Paano naman nangyari yan? Paano mo nagawa yan? Dapat pa akong magpasalamat sa inyong pagiging walang awa sa akin. Matapos mamatay ang aking ina, dahil sa kakulangan ng pera, napilitan akong huminto sa junior high school upang matuto ng pagluluto. Mabuti na lang, hindi masama ang kapalaran ko. Naawa sa akin ang isang sikat na master chef. Ginawa niya akong sarili niyang apprentice. Pagkaraan ng maraming taon, nakuha ko ang titulong God of Cookery. Dahil dito, nakasama ako sa hanay ng mga pambansang chef. Pagkatapos kong makakuha ng maraming kontak, pinili kong magsimula ng sarili kong negosyo. Itinatag ko ang Huayan. Hanggang ngayon. Ay, Lin Sisi. Muling pagkikita pagkatapos ng maraming taon. Bakit kailangan mo akong itulak ng todo? Hindi. Lin Xiao. Pinsan. Nagkakamali ka lang sa akin, kuya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, kuya. Lin Sisi. Huwag ka nang magpanggap dahil sa iyong katawa-tawang superiority complex. Gusto mo na akong patayin. Karapat-dapat ka bang maging ate? Lin Xiao. Ako ang nagkamali. Nagkamali ako noon. Mababawi ba ng pagpapahayag ng pagsisisi ang lahat ng ginawa mo? Talaga akong nagsisisi. Pakawalan mo ako, kuya. Kung ayaw mo akong makita, pangako ko, lalayo ako sayo. Ikaw ba ay talagang nagsisisi? Totoo, talaga akong nagkamali. Hindi ka nagsisisi. Lin, nagsisisi ka dahil alam mong malalagas ka na, Lin. Ay. Assistant Zhang. Dumating ka rin sa wakas. Lin, huli na ba ako? Hindi pa huli. Oh. Narito ang lahat ng ebidensya na nakalap ko tungkol kay Lin Sisi, Wang Qiang, Li Zhuang, at Liu Gang.
ang kanilang mga iligal na operasyon, at hindi tamang pagkuha ng kita. Lahat ng ginawa ni Nalin Sisi at ng tatlong iba pa ay nasa loob nito. Naibigay ko na ang lahat ng materyales sa mga kinaukulang departamento. Makakatanggap sila ng malubhang parusa. Mabuti, magandang trabaho, dapat lang na ganoon ang pakikitungo sa kanila. Tapos na. Ngayon, tapos na talaga ako. Assistant Zhang, hindi ba may nalimutan kang banggitin? Oh, tama, Lin Sisi. At ang iyong restaurant. Sa mga nakaraang taon, illegal itong gumagana, gumamit ng mas mababang kalidad na sangkap, at pinalitan ang totoo ng peke. Mga manloloko ng consumer, dinala na ng mga kinaukulang departamento ang iyong mga magulang para imbestigahan. Ha! Lin Xiao, nakikiusap ako sa iyo, nagsisisi na talaga ako. Isipin mo na lang na magkamag-anak tayo, palayain mo na ako. Lin Xiao, kamag-anak. May lakas ka pa ng loob sabihin ang dalawang salitang iyan. Palagay ko, mayroon kang isang bagay na maling naiintindihan. Hindi ako ang nambubuli sa inyo. Kayo lang ang nagbabayad para sa mga maling ginawa ninyo. Ang bayad na nararapat ninyo. Lin Sisi, Wang Qiang, Li Zhuang, Liu Gangzi. Nakakuha kami ng mga naugnay na feedback. Mayroon kayong iligal na operasyon. At mayroon pa kayong kaso ng paninira ng ari-arian ng ibang tao. Mangyaring sumama kayo sa amin para kumpirmahin ang sitwasyon. Dinala silang lahat. Market Supervision. Sige, buti nga, nahuli sila. Dapat lang sa kanila iyan. Ang hirap talaga ng buhay. Kuya, nahuli na ang masasamang tao. Magbebenta ka pa ba ng boxed lunch dito sa susunod? Sa susunod, siguro hindi na ako magbebenta. Hindi. Hindi na talaga ako magbebenta. Si Chairman Lin ay palaging mapagpakumbaba. Hindi siya nagpapakita sa publiko. Ngayon na nalantad na ang kanyang pagkatao. Hindi na talaga siya pwedeng magpatuloy sa pagbebenta. Ayon sa dahilan at damdamin. Kuya, sa susunod, kung may oras ka, tandaan mong bisitahin si Nanan. Palaging maaalala ka ni Nanan. Ginoong Lin, kami lahat. Palagi naming aalalahanin ang iyong tulong sa amin, at palagi ka naming pasasalamatan. Tama, lahat kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Sa totoo lang, hindi na ako magiging nandito sa susunod. Ngunit, ang 20 pesos na boxed meal ay magpapatuloy. Ano? Ano? Ako, si Lin Xiao, bilang chairman ng Huayan Group. Dito ipinapahayag na ang Huayan Group ay bubuo ng isang espesyal na departamento para sa 20 yuan loving boxed meals. Sa susunod na 3 taon, ang Huayan ay magbubukas ng 20 yuan canteen sa bawat lungsod. Hanggat may nangangailangan, ang 20 pesos ay sapat na para sa isang kumpletong pagkain. Ano? 20 yuan canteen, magbubukas sa bawat lungsod. Ito ang isang mabuting puso, isang malaking mabuting puso. Pasok. Chairman Lin, kumpleto na ang annual report ng group. Mula nang maitatag ang 20 yuan canteen project 3 taon na ang nakakaraan. 20 oras, 20 oras, 20 oras. Ang reputasyon ng grupo at ang presyo ng stock ay patuloy na tumataas. 20 oras, 20 oras, 20 oras. Ang reputasyon ng grupo at ang presyo ng stock ay patuloy na tumataas ng 5 oras. Sa kasalukuyan, mahigit 520 yuan canteen na ang itinatag sa buong bansa. Tumalo ng 47% ang presyo ng stock ng grupo kumpara sa nakaraang taon. Ang market value ay tumaas ng malaki kumpara sa 3 taon na ang nakakaraan. Alam ko, Esan. Inay, nagtagumpay ako. Wala nang magugutom gaya natin noon. Wala nang magugutom. Ang iyong anak ngayon ay may maraming pagkakakilanlan. Tinatawag nila akong God of Cooking. Tinatawag nila akong God of Investment. Ngunit mas gusto kong tawagin nila ako, Diyos ng Pagkain.